Dear Mama Colleen, ako po si Mercy. May 4 na anak at kasal kay Kaloy. 17 years na po kaming kasal. 5 taon kaming mag-boyfriend at girlfriend bago po kami nagdesisyon na magpakasal. Akala ko noon, kilalang-kilala ko na po siya. Yun pala, hindi pa. Mama Colleen, sa munisipyo nagtatrabaho si Kaloy noon nung makilala ko siya. Isa naman akong vendor. Sa tuwing lunch break, sa tindahan ko po siya tumatambay. Hanggang sa binibiro niya na ako noon at talaga nga namang napapatawa niya ako sa mga jokes niya. Hanggang sa may patutsyada na siya na kung pwede raw ba akong yayain sa labas. Sabi ko, nasa labas na tayo sabay tawa. Akala ko kasi noong mga oras na yon, nagbibiro pa rin siya. Pero sabi niya, seryoso ako. Hanggang sa inaraw-araw niya na ang pangungulit sa akin. Isang araw, pumunta siya ng tindahan na may daladalang bulaklak. Sabay sa pag-abot niya nito sa akin ay ang yaya niya na kumain daw kami sa labas. At nakita ko sa mga mata niya yung sinseridad. Kaya pumayag na ako. Ang palabirong si Kaloy, may matindi palang pinagdadaanan. At di ko namamalayan, nahuhulog na pala ako sa kanya. Produkto si Kaloy ng broken family. Yung tatay niya, mayroon ng ibang asawa. Ganon din ang nanay niya. Lumaki silang magkakapatid na kung kani-kaninong kamag-anak sila nakikitira. Kaya sabi ni Kaloy, frustrations niya magkaroon ng buong pamilya. At nai-share niya rin sa akin na kung siya raw ay magkakaroon ng sariling pamilya, ipinapangako niyang hindi niya tutularan ang kaniyang mga magulang. Labis ko siyang hinangaan sa sinabi niyang yon. At nasabing ang mga tulad ni Kaloy na may matinding pinagdaanan, eto ang mga taong masasabi mong deserve na bigyan ng chance. Kaya naman sa panliligaw ni Kaloy sa akin, sinagot ko na siya. Then after 5 years ng aming relasyon, sinelyohan na namin ito. Pinakasalan ko ang dating suki lang sa tindahan ko. And after 17 years, nabiyayaan kami ng anak. Masaya ako sa pamilyang ito, Mama Colleen. Ang pamilyang nagtutulungan, pamilyang puno ng pagmamahalan. Not until naging 4 na ang aming anak. Nahuli kong may babae ang asawa ko. For the very first time. 17 taon na kami ni Kaloy. 4 na ang aming anak. Bakit ngayon pa siya nagloko? Masakit. Sobra. Halos magkulong ako sa kwarto buong araw dahil sa ginawa niya. Nang nakausap ko siya, nasumbatan ko pa siya sa sinabi niya noong araw na, di ba sabi mo, di mo tutularan ang mga magulang mo. Pero bakit nagagawa mo ito sa akin ngayon? Pagkasambit ko noon, lumaya siya ng bahay.
Naiwan akong iyak ng iyak. Akala ko noon hindi na siya uuwi. Akala ko iiwan niya na kaming mag-iina. Pero kinagabihan, umuwi siyang may dalang bulaklak at pasalubong para sa amin ng mga bata. Lumuhod siya sa harap ko at humingi ng kapatawaran. Sino ba naman ako para hindi magpatawad? So pinatawad ko. Sabi naman niya, hinding-hindi niya na raw uulitin ito. Naniwala ako sa kasinungalingan niya. Dahil ang unang pambababae ni Kaloy, naulit at nasundan ng pangalawa, pangatlo, pumang-apat pa nga. Oh no! Paulit-ulit ko siyang pinatawad. Pero paulit-ulit din naman niyang binabali ang kaniyang pangako na siya po ay magbabago. Nakakapagod lang. Gusto kong sumuko, pero sa puso ko, siya pa rin ang panalo. Pero this time kasi, sa pang-apat na beses na pambababae niya, parang wala na akong laban. Oh, no! Dahil kung noon, nagagawa niya pang umuwi sa bahay. Ngayon, umaabot ang 1 linggo o maisipan niya lang kung kailan niya gustong umuwi. At mas matapang na siya ngayon, Mama Colleen. Sabi ko pa kay Kaloy, ano ang pinakain ng babaeng iyan sa'yo para matiis mo kami ng mga anak mo? Hindi niya rin daw maintindihan. He came from a broken family. Of all the people na maglolo ko, hindi ko akalain na gagawin niya yun. May paniniwala ako, Mama Colleen, na kung ano ang naranasan mo sa kabataan mo, hinding-hindi mo susundan ang yapak na ito dahil alam mo ang sakit na naidulot nito sa'yo bilang anak, bilang tao. Na bakit ngayon hinahayaan niyang mangyari ito sa pamilya namin na maranasan ng mga anak ko ang parehong sakit na naranasan niya nung lumalaki siya. I am broken now. Hindi lang dahil parang pinipili niya na yung bago niyang babae. I am broken para sa mga anak ko. Kaya dumating ako sa desisyong, sige, ipapaubaya ko na lang siya sa iba. Masakit na rin kasi talaga. Ang tanong ko lang naman, Mama Colleen, nakasalanan ko bang magpaubaya na lang? Eto na nga ba kaya ang tamang gawin? 14 na taon, pero binaliwala niya na. Muli, ako si Mercy. At ito ang aking heart-to-heart with Mama Colleen. Hay buhay nga naman ng tao ay masayang tunay. Uy, may nanonood dito. Colleen, san si Billy Crawford? Yung totoo. Ay, nako talaga mga bebe ko. Anyway, eto na napakinggan nga po natin ang kwento ng ating ka-winner na si Mercy. Ayan, ang dami pong nakarelate sa mga oras na ito. At baka inaabangan na rin kung ano ang i-advise ko para kay Mercy. Oh, no.
Oh Lord, mercy, mercy, mercy. Anyway, ka-winner, real talk lang, no? Yung mga ganyang klase ng tao, nakakabanas, nakakainis. Kasi nakasama mo siya for 17 years. Kumbaga, ang dami na ninyong pinagsamahan, ang dami na ninyong nilampasan, 4 na nga yung anak ninyo. Ngayon pa nagligalig. Oh, no. Pero alam mo yung masakit? Yung sa hinaba-haba ng relasyon, sa hiwalayan rin pala ang destinasyon. Oh, no. Yung umasa ka sa panghabang buhay, pero wala pala. Oh, no. Mas masakit kasi ikaw, kaya mong i-endure yung sakit eh. Pero paano kaya yung mga bata? Ano ang pwedeng idulot nito sa pagkatao nila? Alam mo yung isa pang masakit? Yung naniwala ka na hindi siya tutulad sa mga magulang niya, pero nagawa niya. Oh, no. Yung paniwalang-paniwala ka na never niyang maiisipang magloko kasi alam niya, aware siya sa sakit na dulot nito. Pero wala. Natalo siya ng pagiging marupok. Kaya I understand you. The pain, yung umasa ka sa wala. So tama ba ang desisyon mo na ipaubaya na lang siya? Yun yung tanong mo sa akin, 'di ba? Tama ba na ipaubaya ko na lang siya? Tama ba na ginawa ko to? Kasalanan po ba na magpaubaya na lang? Yan yung iniwan mong tanong sa akin. Ngayon ang tanong ko lang din sa'yo, ramdam mo ba na may pag-asa pa? O nagsalita na siya na ayaw na talaga niya? Naniniwala ako na pwede mo namang ilaban ang isang tao, pero ilaban sa hangganan na kaya mo pa. Ikaw lang din kasi makakapagdikta sa puso mo kung tama na ba, sobrang sakit na ba, at di mo na kaya. Kaya listen to your heart, magdasal ng taimtim, and let God do the rest. May mga pagkakataon talaga na kailangan na nating ipagpasa Diyos ang lahat, lalo kung sobra na yung bigat. Ipaparamdam naman sa'yo kung talagang panahon na para sumuko. Panahon na para bumitaw. Kaya mahigpit na yaka para sa'yo, Mercy. Again, just follow your heart. Huwag ang sasabihin ng ibang tao, kundi tanging ang sinisigaw ng puso mo. Ka-winner! Anong mema mo? Anong advice mo? Anong sausaw mo? Sa aking pagbabalik, ang sausaw mo naman ang aking babasahin, ang bibida, dito sa programang May Puso, Heart to Heart with Mama Colleen.